Ayan guys, tingnan nyo naman no, maulang na maaraw. Maulan na maaraw, maulan na maaraw. Kasi may bagyo na naman daw guys, Diyos ko Lord. Hindi na natapos ang bagyo. Ayan o, tingnan nyo naman, maulan na maaraw. Maaraw siya pero maulan. Yung weather natin dito sa probinsya guys. Ulan, maaraw. Biglang nalaglag yung cellphone ko guys.
May naghahalimaw pa pala. Inabutan ng ulan. Sayang yung palay guys. Yan o. May naghahalimaw. May harvester pala dun sa gawin na yon sa kapitbahay. Inabutan ng ulan. Pag ganyang umuulan guys, asahan mo na lalo ang presyo ng palay. Lagapak. Lagapak sigurado ang presyo niyan. Kawawa na naman ang magsasaka. Ang ganda-ganda ng init kanina eh. May nag-harvester, ayun o. Sayang naman yung palay, inabutan pa. Napakainit kanina. Bakit inabutan pa ng ulan, di pa nakahaligtas. Yan lang malungkot talaga guys sa magsasaka talaga. Akalain nyo itatanim pa lang yan, puro hassle na. Kasi pag itatanim ang palay at mapakalakas din ang ulan, pwede rin maanod, mawala, matangay. Kasi umaagos ang tubig eh. Tapos ngayon mag-aantay ka ng 3 buwan. So far kasi 3 buwan ang pinaka matagal. Iba 110 days, iba 120 days. So 3 buwan, di ba? Tapos ganyan ang kakalabasan, oh. Gosh. Kundi ka maiyak. Sobrang hirap ng trabaho sa bukid guys, kung mga hindi nakaka-relate. Yan, yung mga alagang talong yung ating kapitbahay. Laking magsasaka din kasi ako guys, kaya ilang years din kaming binuhay ng tatay namin sa pagsasaka ng palay, gulay. Yan, diyan kami lumakiin. Madali naman talagang magtanim ng mga gulay pag nasa bakura, nasa ano. Kasi yung iba nga, diskarte nila sa mga ibang lugar, di ba? Pag walang lupang tatamnan, nagtatanim sila sa paso, sa mga sako, sa mga ano. Lalo na yung nag-uso yung pandemic, di ba? Plantita, plantito, ganun. Yan. Ang talong kasi guys, para sa mga ano lang, pag tag-ulan, hindi yan aani ng mabuti. Kasi ang talong, ano siya, ang kahinaan niyan sa tubig. Pag natubig yung puno niyan, wala na, hindi na yan mag-aani. Maninilaw na yung ano niyan, maninilaw na yung mga dahon niyan, pati mga ugat. Ganyan ang kahinaan ng talong. Hindi katulad ng okra, malakas yan sa ulan. Pero syempre, kahit malakas ka, pag ulan ka ng ulan, paano magtutuloy yung bunga? Hindi din tutuloy yung bunga nun guys. Kasi nga, masisira yung ano, masisira yung mga bulaklak. Kaya mapapansin nyo, medyo blurred kasi sinun ko yan eh. Nakasun. So dirty yan, Carl! Ayan. So, hindi pa rin siguro tapos yung halimaw, ano. Sayang. Nagdilim bigla. Init-init kanina. Init-init ang panahon. Kaya totoo pala yung, kasi minsan yung mga weather, hindi rin minsan nagkakatotoo, di ba? Hindi sabihin uulan, pero ramdam na natin walang ulan. Pero ngayon parang nagkatotoo yata yung ulan, di ba? Ng weather. Nanginig ang balin. Ayan. Wala kasi ako ano. Wawa naman yung magsasaka. Yun nga lang inaantay eh. Yun sila. At saka pag ginawang bigas guys, sabihin gawin na lang ikang bigas. Hindi rin yan ganun kadaling maging bigas. Akala, ibibilad pa yan guys ng ilang ulit. Lalo na kung super init. Kung super init ng lugar, pwede yang matuyo ng isang araw. Pero sobrang init nun, palagi kang halo ng halo para matuyo. Kasi hindi rin magandang ang magiging bigas kapag ang palay ay basa. So talagang pinapatuyo muna yan guys, pinapatuyo. Kaya minsan kami noon dati pag inani at ano, ay mapapansin niyo ayun may ano, ayun.
May naghahakot ng ano, mga nakalabaw sa kanto. Ayan. Ayun o. Ayun o. Nagpapaani pa nga talaga guys. Ayan o, basa yung palay. Kawawa naman. Yan yung mga kalabaw. Yan na yung mga naghahakot mula dun sa bukid. Medyo blurred lang yung ano ko, yung video kasi malayo na to sa amin eh. Pinakita ko lang sa inyo yung nag-harvester kanina. Ayan o. At ang bawat hakot ngayon ng sako na yan ay 20 pesos na ata. Mula sa bukid hanggang dito sa kanto. Ang ingin ni Kambala na. Para-paraan na para makapag-video. Ayan yung mga kalabaw. Yan na yung ginagamit. Dati kasi nun, ang paghahakot ng mga ani, pag sa bukid, mano-mano lang, di ba? 10 piso ang isang sako. Ngayon, mayroon ng mga kalabaw na ginagamit. O, di ba? Pasensya niyo na po, blurred kasi naka-zoom. Para malayo kasi yung pag nakita niyo guys. Ang layo. Di ba? Ang layo. So, inaano ko na lang. Zoom ko na lang para nakita niyo yung sinasabi ko. Doon sila galing guys. Ayun o, nakita niyo ba yung harvester na yon? Ayan. Doon yan galing. Yung mga inano nilang hinakot nila, dyan galing yan sa bukid na yan. Yan. Palain mo pang inabutan pa ng ulan. Sana hindi na bumaba yung presyo. Kasi kawawa naman ang kapwa natin mga magsasaka. Kahit sabihin na meron nakukuhang sa DA, hindi pa rin hindi pa rin talaga sapat. Ayun yung naghahakot. Yun sila. So pag nabasa ang palay, lalo na alam nyo naman yung mga buhayan din na abot ang tawad para bumaba ang presyo, walang awa sa sabihin ganito ganyan. Mabebenta rin yan kung yan guys, tawag nila doon, yung papatuyuin yung palay. Ganyan. Sayang. Nabutan pa, hindi pa nakaligtas. Ayan sila guys, oh. Yung kalabaw. Yan ang serye ng mga magsasaka dito guys. Talagang sapalaran. Imagine mo kanina, super init ha. Napakainit oh. Tapos biglang ulan. Hindi ba? Inabutan pa yung mga umani. Kaya hindi mo rin talaga masabi. Kasi akala mo safe na. Hindi pa pala safe. Ikaw ba yan, Jinggoy? Alala ko tuloy si Jinggoy. Ayan o, wala na naman. Siguro nasiraan tong kaya nakahinto dyan. Bumanat na may ulan. Ayan o. Medyo bread nga yun. Matake na ulit yung ulan. Gravity. Wala tayong masay talaga pag kalikasan na ang ating kalaban. Wala tayong magagawa kasi hindi naman natin kontrolado ang panahon kung uulan o kahit anong gawin ng sensya kapag hindi mo naman eksaktong alam talaga. Nakakapanghinayang ng panin na nga nababasa kasi imbis na kita na ng medyo magandang presyo bababa pa. Ay naku, napakahabang proseso ng pagsasaka guys bago maging palay at napakahirap maging bigas. Kaya dapat nga ang agriculture ang tinututukan kasi yan isang pinakamabigat na pinakamahirap na trabaho. Nasa putikan ka, nasa arawan ka. Ayan, umulan na nga guys. Oh. Ang ingay ni Kambal guys. Pagpasensyahan nyo na po yung video ko at napakaingay ni Kambal. Alam nyo naman, ni Kambal ako. Alam nyo naman mga tropa. Ingat daw po kayo sa bagyo. Ayan. Nandun pa rin yung harvester. Sige na nga guys, hanggang dito na lang. Wala na ata yung kalabaw doon. Malis na. Baka naghakot na ulit. Palisin nga natin. Wala na nga ata o wala na. Ay hindi, andun pa ata.
Ayan sila, oh. Ayan sila. Kaya yung lagi naming daan, guys. Puro putik palagi. Laging puro putik. My God. Diyan pa rin. Nakasilip lang kami dito sa bintana. Sa taas. Kaya bantayan namin yung halimaw. Ayun, oh. Halimaw kasi tawag dito, guys. Iba kasi yan, machine harvester. Hindi yan halimaw. Kalabaw yan. Kalabaw yan. Maniniwala yan. Ayan po. Yan lang po ang aking for today's video. Ayan. Buhay probinsya. Ayan. Maulang po sa inyong tanan. Diba? Mag-ingat po ang lahat. At maulan. Yung mga bintana namin ay ano na. Ayan po. Yun lamang po. Ingat po at may bagyo na naman palagi parating. At palagi ko yan na nga yung bagyo. At maraming pong salamat sa support. Walang sawang suporta, guys. At yan, sa mga video ko, thank you. Thank you so much, guys. Bye. Ingat po ang lahat. God bless everyone. See you. Bye.